buhay. Kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Michael. Minsan tinatawag din ako MJ or Penny. And kasama ko ngayon dito si Brian tsaka si Hermie. So, itong podcast or channel na to, ginawa namin or naisip namin para lang mag-share ng mga experience namin, buhay abroad, in particular dito sa Australia. And ano yung mga na-experience namin along the way na maaaring makatulong sa inyo or magbigay sa inyo ng idea, no, kung ano ba yung buhay dito at ano yung mga naging process itself na along the way. And siguro sabihin na rin namin yung mga reasons namin sa pag-move and yung mga kikwento na rin kami ng mga the good sides and not so good sides about the whole thing, no. And kasi nga alam naman natin, di ba, we have this term called OFW, Overseas Filipino Workers. Yung concept ng pag-migrate is hindi naman siya something new, no? Actually, based from observation and based from experience na din, isa tayo dun sa mga nation na marami talagang nagmamigrate. That includes yung ibang mga countries na din that I know of, especially in the Asian region. No. So yun, ang objective namin is mag-share and hopefully maaliw din kayo along the way. And something anecdotal, hindi kami paid or walang sales, wala kaming binebenta dito sa recording na to. And yun lang, just to be authentic, no. And at the same time for us, sa amin nila Hermie and Brian, is magandang exposure na din to and reflection na din, no, as we tackle along those different topics na pwede nating pag-usapan. Alright. So siguro introduce ko muna yung sarili ko, which is I'm Michael or MJ. Currently dito sa Australia, I'm a director of a consulting company called Playtime Solutions, no. And before that, I came from a development or we can call it IT or programming background in general, no. And that's pretty much the short story or short narrative of my journey, no. Then we can expand onto that later along the track. So siguro introduce muna natin si Hermie, no, next. Okay. Sige, hello everyone. Ako yata yung pinaka-senior dito sa group na to. Bali, pero yung walang balbas. Oo nga eh. Mahirap magkabalbas eh. Anyway, Hermie Zuniga, bali agile coach ako sa isang malaking financial institution dito sa Australia. Hindi ko na babanggitin. But yun nga, nagsimula ako dito sa Australia as a developer pero ngayon agile coach na. So hopefully this session makatulong kami at yung may share namin sa inyo sana maintindihan nyo or makapulutan nyo ng aral. Next naman, aral. Mag-take note kayo, ha? Over to you naman, Bri. Yep. So ako si Brian. Brian Anthony. So you can call me Brian. No one calls me Anthony. Pero yeah, so ako yung pinakabata pero hindi naman nalalayo yung edad ko dito sa dalawa. I'm a senior consultant currently sa company ko at kalilipat ko lang sa Sydney actually. Wala pang 1 year pero so far I've been enjoying it. Isa rin akong Microsoft MVP, same with Michael. And yeah, that's pretty much it. Okay, sige. So yun nga, no, mapapansin nyo, common denominator na kagad namin. Lahat kami nasa IT, no? Yun yung field na of choice namin. And yung second common denominator namin, and for the disclosure na din for everyone listening, is lahat dumaan kami sa direct path papunta dito. So hindi kami dumaan sa hindi kami nag-student visa or hindi kami nangasawa ng OC para makapunta dito. Hindi rin kami nag-refugee, di ba? Yun yung mga ibang mga path, di ba? So
yung naging path namin dito is direct. Meaning, from a Mm. specific expertise or experience or yun nga, skills kung tawagin, no? Na meron kami nung nasa Pilipinas. At ngayon, napapakinabangan pa rin namin kahit paglipat namin dito. Yan. So, yun yung dalawang common denominator namin. And pangatlo, and very obvious naman is, pare-pareho kami mga Pinoy dito. Si Hermie medyo mukhang mistizo ng konti. Mukha lang akong minsan- Chinese. Tapos kami ni Brian, pangalan namin, medyo Latin America. Minsan pagkakamalan din kaming Latino. Pero Pinoy na Pinoy kaming tatlo dito. Well, tingin ko pag nakita naman nila ako, hindi naman nila ako pagkakamalang Latino. I guess, really common sa mga Filipino talaga yun, no? Mukhang either Chinese or medyo mestizo. Pero Latin yung name. Ano? Alright. So, sige, let's get into the juice, no, nung topic. So, yung topic nga ngayon talaga is yung pag-migrate, no, dito sa Australia. Yung process, siguro yung experience, and yung motivation ng bawat isa. Kasi, di ba, lahat tayo, iba-iba yung mga naging motivation natin. Then, siguro along the track, pag-usapan din natin yung reflection, no? Like yung mga, hindi ko naman sabihin talagang struggles, but ano yung mga bagay na, parang siguro kung gagawa tayo ng mga what-if scenarios kung hindi tayo pumunta dito, no? Like, kung nag-stay tayo sa Pilipinas, ano yung, yung kung nasan tayo ngayon, given that time period. So, siguro let's start muna sa like, kailan yung unang narinig yung Australia or yung parang concept ng Australia, no? Or let's say even not just Australia, yung abroad, yung idea na abroad or OFW, yung concept na yun, no? Like, saan yung unang narinig yun? Or yung idea na yun nga na isang Pinoy lumilipat na ibang bansa? I guess sa akin, hindi ko siya talaga napansin immediately, pero yung kasing pinsan ko, ang tatay niya nasa Saudi. So, ang napansin ko lang every time, every once a year, nakita ko yung papa niya. Sabi, okay, nauwi pala dito yung papa niya. May mga dalang chocolates, may mga dalang kung ano-ano, may mga uwi sa amin, di ba? So, ayun yung first na ko na na-realize ko na, wow, nag-abroad pala yung niya, yung papa niya. And every time umuwi, ayun, medyo madaming naibibigay sa kanila at sa amin ding mga kamag-anak. And also, alam mo yun, yung parang doon ko na naisip na, ayos pala maging, OFW, no? Parang mayaman, gano'n, maraming iuwing, pera. Maraming pera, gano'n. Yun naman talaga usually, di ba, tingin ng mga tao, di ba? So, ayun, yun yung sa akin. Very young age, mga siguro 5, or siguro hindi naman 5, mga 7 years old, 10 years old, mga gano'n. Doon ko na-realize na, pala, may mga OFWs pala. Ikaw naman, Hermie. Ako siyempre yung Australia sa school, narinig ko yan. Pero hindi ko naman pinapansin kasi alam niyo naman sa ating mga Pilipino, kung hindi ka nagpupunta ng US, Canada, or mostly some other European countries. So, hindi ko rin naman pinapansin nung malaki ako kasi okay naman yung buhay doon sa Pilipinas. Tapos, yun nga, may tiyuhin din akong nag-OFW. Saudi din ang punta, so pagbalik, ganyan. May mga kasamaan din yung mother ko sa eskwelahan na nag-abroad. Sabi ko, Hawaii, galing sa Hawaii, may uwi sa aking magandang ballpen. Kakaiba. So, from that perspective, hindi ko naman talaga inisip mag-OFW. Yun lang naman. Pero may concept na ako noon. Until, syempre, nung nagtrabaho na, iba na yung dating. Tapos nagkaroon din ng tawag doon, drive or reason kung bakit mag-abroad. So, for me, yun yung primary reason, or at least yung dinidiscuss nating topic ngayon related to OFWs and the word Australia. Yun. Okay. So, ako naman, and I'll be very honest. Not just honest, but then, kasi ako naman, like,
Australia is like sobrang lapit na sa akin ito. Like even before pa ako mag-decide na mag-migrate dito, nakabisita na ako dito as a tourist. So, and not to mention parang tatlong kamag-anak ko or pamilya, basically mga kapatid ng mama ko, is dito na talaga since the 90s or even late 80s, no. So parang yung concept nandun na kahit nung hindi pa ako pinapanganak, no. Like alam kong may mga pinsan na akong nandito. So yung alam kong meron so yung concept ng ibang bansa, yung concept ng may kamag-anak na nasa ibang bansa, hindi siya foreign sa buong journey ko, no, simula pagkabata. Not to mention sa father side ko naman nasa US din sila. Yung like 3-4 na kamag-anak ko nandun din. So, and not to mention yung stepdad ko is seaman. So yung concept din na seaman is somehow it's still OFW, di ba? Kasi you're still far away dun sa sa mainland mo. So yung concept na yun parang existing na siya sa akin itself. But then imagining myself na ako yung nandun, hindi rin siya nag-occur sa akin until like probably late probably hindi pa nga college nung nag-start lang ng work, nandun yung drive ko lang i-consider siya. So parang hindi ko talaga siya I would say pinangarap simula pagkabata, no? Parang kung kung pag-usapan natin yung pangarap ng bata, when you saying child dream, pangarap ko na maging piloto kasi bakit nga ba? Dahil lang may tito akong piloto tapos nakita ko okay pala yun. Di ba? Parang hindi naging object kagad sa akin na gusto kong migrate. However, being exposed din sa technology ng mga high school, nagkaroon ako ng idea ng parang mga companies na gusto kong puntahan. Like, nung out of nowhere, naglalaro lang ako ng PC game noon. Then, nag-open ako ng yahoo.com. Tapos nakita ko may article about Google, no? Yung Googleplex, yung campus nila, na sabi nila, libre daw yung haircut, libreng pagkain, libreng ganito, libreng ganyan. So parang nagkakaroon ako tuloy ng ibang perspective, no, about what's life out there. Right. So, parang nabubuo lang siya sa akin, pero wala yung drive itself talaga na kamitin mo yon or puntahan mo yon. It didn't come nung nag-aaral ako. Yan. Actually, na-mention mo yung Google. Hindi ko alam kung napanood yun na yung movie na yun, yung The Internship. Robert De Niro. Hindi eh. Sila Owen Wilson. And si Vince Vaughn. Si Vince Vaughn. Tapos, actually, isa rin yun sa mga main reasons kung bakit naisip ko na, baka okay ngang mag-abroad or magpunta sa US, kasi, well, ever since naman talaga, parang yun yung gusto ko talagang puntahan. So, pagtrabaho, gusto kong tumira sa US. Pero, hindi ko talaga naisip na mangyayari yun ever. Well, kahit naman yan, hindi pa rin naman talaga. Pero doon kasi makikita mo yung kung gaano kaganda yung facilities nila, saka yung makikita mo yung kung paano nila paano yung nag-work yung mga developers sa team, ganun. So na parang naging magandang sa akin yun na parang okay nga talaga sa abroad kasi parang hindi ko siya nakikita dito sa back in the Philippines. So I don't know. Sa akin naman, mahilig kasi ako magbasa ng mga geography books o social books. Siyempre, naging what if, di ba? Parang yung nakikita natin sa Pilipinas, minsan kinukumpara ko nung, dito ba sa Asia o sa Japan o sa Sabi ko, maganda sigurong puntahan yun. So, even siguro mag-work. So, from that perspective, na-inspired din akong, siguro as a tourist, as initially kasi, wala naman akong concept na, wala talaga akong balak magtrabaho abroad. So, sabi ko, masarap sigurong lumabas ang Pilipinas at makita ko yung different perspective. Yun. In terms of technology, hindi naman ako I'm gonna be honest with you, hindi naman ako masyadong sa technology. More of curiosity ako, what's life outside or what's something different. Yun. Yun.
Tas ang napansin ko nga din dun sa journey itself, yun nga tama yung sinabi mo, Hermie, and ikaw din, Brian, na it all starts with exposure, eh, 'di ba? Yun eh, 'di ba? Parang yun nga, paulit-ulit kong sinasabi and sa misis ko, 'di ba, yung may Pokemon theory, 'di ba, na hindi ka mananaginip ng Pikachu kung di mo alam kung sino si Pikachu, 'di ba? Parang yung concept na yun, yung thesis na yun, na kung hindi nag-exist yung paradigm na yun sa'yo, kung hindi mo mabi-visualize somehow, hindi mo siya iisipin, hindi mo siya gustong gawin, 'di ba? So parang yung exposure itself muna ang importante para magkaroon ka ng drive, 'di ba? Minsan other way around naman, 'di ba? Na minsan nauuna mo na yung drive, mag-iisip ka na lang kung ano yung option in hand. Pero most of the time, yun nga, parang nakikita ko, especially sa journey nga ng pag-migrate or pag-move sa ibang bansa, is exposure talaga nakikita ko. Like from families, from friends, or from social media, movies. Yeah, parang dun muna siya talaga nagsisimula. Oh. Actually, may tanong pala ako, specifically migrating, di ba? Like, yun nga, unang-una nag-migrate sa atin si Hermie, di ba? So Hermie, tanong ko, since early days pa kasi yun talaga nung parang nakikita ko ng mga maraming nagma-migrate, ano bang in-expect mo nung nag-migrate ka sa Australia? Parang, di ba, am I right na first time mo palang din magpunta ng Australia ng time na yun? Well, first time ko din lumabas ng Pilipinas. Oh. So, sa akin, excited ako nun. But at the same time, sabi ko, welcoming opportunities naman. Yung tipong, kasi, kung halong katumi yung background ko, sa Philippines, parang work. Tapos, so, nagwo-work ako sa isang company, at the same time, nagtuturo din ako ng IT din, IT-related subject sa FEU. Sige, banggitin ko na. So, sa Pinas naman eh. sa Pinas. So, sabi ko, tignan natin something different. But at the same time, nagsarado yung company ko. So, out of nowhere, nagtingin-tingin ako sa dyaryo, specifically sa Manila Bulletin. Alam niyo naman yung Manila Bulletin dati na ganun kakapal yung ad sa trabaho. So, sabi ko, nakita ko, meron ditong ads related to migration. Akala ko nga una scam eh. Actually, legit pala. Legit siya. At that time also, Y2K. Sabi ko, Y2K. So, maraming opportunities and therefore, grab ko tong opportunity na to para makapunta. Para lang sa mga nakikinig, ano yung Y2K? Yung Y2K. Pero mga hindi nakakaalam. Sa mga Gen Z. Sa mga Gen Z, sa millennials. Kasi nung unang panahon, yung mga ginawang program, siguro mga 1970s, 1960s, alam niyo yung year sa calendar, di ba? Or sa date sa computer. Ngayon, 2024, right? So, ang mga coding ginagawa lang 2 digits. So, yung year field. So, instead na 2024 yung ilalagay sa date, sa year ng date, 24 lang nilalagay. So, nung 1999, actually, that's the time na pumunta ako dito, malapit na yung Y2K, so magpapalit na yung ng calendar. Ang mangyayari nun, some of the systems na specifically 2 digits lang yung year, magiging 00. So, hindi alam nung gumawa ng mga programs before na ano yung effect noon. Meron bang catastrophic effect or meron bang end of the world effect ang mangyayari ba doon? So, yung mga aeroplano magbabanggaan. Oo. Kaya yung mga microwave nyo ba, hindi na gagana. So, at that time, ang ginawa siyempre, hindi lang naman actually Australia, other countries such as the US and other, even sa Pilipinas, nag-hire sila ng maraming IT consultant. So, to fix yung mga problema ganyan. And it so happened na may skills ako sa mainframe, kaya nakuha ko doon sa gig na yan. Oo. Kaya, yun din,
may have something to do with luck, but syempre hinanap ko din naman yun sa Manila Bulletin. Thank you nga pala, Manila Bulletin. And of Okay, course, Manila skill set mo Bulletin rin. na. Next time, sponsoran nyo na kami. Baka naman. Siguro Mm. dun sa, sige, since nasimulan mo na din, Hermie, no, yung first step, no, ng pagmamigrate itself, is, siguro ikaw na share mo na yung sa'yo. Ako kasi I wouldn't say recent lang, 2016 ako nag-decide mag-migrate dito. And yung process is a bit different than it used to be nung time mo, Hermie, obviously. Hindi pa ganun kahigpit nung time mo. Then yung sa akin, saktong higpit pa lang. Pero kami na yung borderline. Ako na yung borderline nung before maging super higpit. So kasi just for interest ng others. Dati merong tinatawag na visa na 457. So yung visa 457 is ito yung pinakamalutong na visa sa Australia, meaning any employer pwede silang kumuha ng resource or tao kahit saan, basta ma-justify lang nilang kaya nilang pasweldohin or kaya nilang bibigyan nila ng trabaho or masabi nilang wala yung skill na to dito sa Australia. So kaya ako naghahanap ng skill sa labas, di ba? Kaya nga diyan na uso yung kunyari may let's say may restaurant na specific do sa country na yun, maghahatak siya ng mga kamag-anak niya dun sa country na yun. Kasi nga, yun lang yung kaya magluto ng mga ganong putahe, di ba? I mean, hindi siya ganong kadaling ituro dun sa mga nandito. So it so happened na ako din bilang .NET developer noong time na yun, and Microsoft MVP. So parang nandun ako sa skills talaga, ma-highlight yung skills ko na not just on demand, pero nandun ako sa parang exceptional or parang sabihin natin parang golden key kung tawagin, no. So hence nagkaroon ako ng direct sponsorship papunta dito. Yan, so and as part of that, hindi ko na din kinailangan magkaroon ng English test. Salamat ka pala sa school ko, dalawang school ko, sa UST at sa Cavite Science na kasi nga sa atin sa Pilipinas is English yung ginagamit na instruction for sa pagtuturo. I mean, most of the time. Kasi, di ba, yung mga textbooks naman natin ng mga math or science, so hindi naman Tagalog. Siguro nung elementary, pero nung high school, college, hindi ko na na-experience yun. So, parang, ibig sabihin, dahil dun sa yung type of learning na yun, na-skip ko na din yung parang every Pinoy's nightmare, which is yung IELTS na yan. IELTS. And hindi ko na kailangan i-take yung IELTS, which is really good on my end. No? Not that I'm saying na magaling ako mag-English. Up until ngayon, yung P at F ko, bumabaluktot pa din talaga. Tsaka yung B at V ko. Pero, ayun, yun yung naging process ko. No? Yung parang naging step ko. Like, merong mga employers na parang looking for specific individuals na yun nga of certain talents and skills, and yun nga siguro may concept ng luck in a way na right place right time, but then meron ding concept ng hindi mo makukuha yung hindi ka mananalo ng loto kung hindi ka muna bumili. Tataya. Hindi ka tataya. Tama. Tama naman. Yun yung parang isang key lesson din doon sa journey ko ngayon. Okay. So ikaw naman, Bri, yung process itself, no? So I guess ako yung pinaka-recent talaga yun. And hindi ko alam kung masasabi ko bang mas mahirap o mas madali. I guess in general, migrating to Australia, medyo mas naging mahirap, especially after ng COVID, ng pandemic. So nakakuha ako ng work back in 2022. Pero naka-migrate lang ako ng 2023. And I wouldn't say na mahirap yung actual process ng pagkuha ng visa. Kasi ako, honestly, nakakaba. Pero kinailangan ko lang naman talaga magpasa ng mga requirements. Ang
nagpahirap sa akin yung mga requirements sa Pilipinas. So, POEA, which is DMW right now, medyo nahirapan ako dun sa part na yun. Then eventually, nakalipad naman kami. And actually, very similar yung naging experience ko with Michael. So, kumbaga, same din na direct sponsorship. Actually, same company, nag-hire sa amin. So, well, technically, parang ganun. Pero, anyway. So, ayun, kasama ko yung girlfriend ko dito na lumipat. And nakalipat kami last year, around late February. So, ayun, tulad na sinabi ni Michael, parang mix of luck, mix of rin talaga. Well, at the same time, meron, because of my connections, specifically si Michael talaga yung isa sa mga connections ko na kung paano rin ako talaga naging or nakahanap ng company na magtatrabahuhan dito sa Australia. So, ayun, very thankful kay Michael dun. So, pero again, it's also this mix of skills and kasi it works both ways na tayo, di ba? Like, hindi rin naman kita mare-recommend kung you didn't work your way in, di ba? So, di ba, yun din yung isang important lesson dito na yun nga, parang hindi siya ganun kadali lang na, ipasok mo ako dito, okay na, ganyan, di ba? Yung concept na easy or like overnight, yung mga ganun, like, hindi siya totoo. No? I mean, something I wanna just put it out there. Tama. Pero, also, tulad nga ng sinabi ko, sa connections din. So, sometimes kahit gaano ka talaga kagaling pero kung kinikip mo lang yung skills mo sa sarili mo at parang hindi mo, parang hindi ka, parang lang, nasa comfort zone ka lang, ganun. Talagang walang mangyayari. So, connections is one of the keys talaga kung paano ka makakahanap din ng way para makapag-migrate. But yeah, ganun yung naging process ng sa akin. It's not smooth, medyo napatagal, pero nakarating din naman. Okay. So ito na yung $1 million question or million peso. Ito yung 500, 5 billion pesos ba yun? Ano ba yung issue? $150 million sa Powerball. Ito na yung tanong. What made you decide? Ano yung decision point sa'yo na bakit ka pumunta dito? So, sino gusto mo na? Or like, ano yung parang tama ba sa question yung bakit din ang Australia ang pinili mo? Bakit din Australia, di ba? Parang ano yung, di ba, parang in-explain na natin yung process, in-explain na natin yung exposure. Ngayon, yung journey natin. Ngayon, let's dig more into personal reason. No? Ito na yung parang the you reason only, no? Like the me reason, ako lang, na hindi siya lahat Pinoy, hindi siya reason ng lahat ng Pinoy, hindi siya reason ng mga kamag-anak mo o kung sino man. Ito yung personal reason. Bakit ka pumunta dito? And yun, ano yung reason? Pwede siguro ako mauna dito. Sige, go. Go ka lang. So, yung sa akin talaga, gusto ko talagang mag-migrate. Ever since talaga, gusto kong mag-migrate. It didn't matter kung saan. Back then, naisip ako na gusto ko talaga sa US. And eventually, naisip ko, maganda rin siguro sa Canada kasi ang dami ko nakikita sa Canada. And hindi pa ako nakakita ng snow nung time na yun. So parang, dahil ko nakikita na nasa Canada, palagi nag-i-snow, ganun. And then, eventually, nung nag-college ako, hindi ko nga alam kung doon ko lang ba nalaman na may Australia. Parang sobrang late na yun. Pero anyway, I guess doon ko lang naisip na, Australia, parang marami ako nakita ditong companies na nasa Australia. Then marami din nagkwento sa akin about them working in Australia. Eventually, pero isa doon si Michael din nagsabi sa akin about Australia. So sabi ko, why not i-try ko? In my first few years sa trabaho, hindi talaga pa hinangad, parang hindi ko pa in-expect na mangyayari yun. Pero once na, again, matagal na rin kami magkakilala ni Michael, doon ko nalaman na pupunta na siya ng Australia. Then naisip ko, baka may chance, baka pwede. Again, through connections, naisipan ko na
ito na siguro yung time para mag-migrate kasi nakita ko naman na um, well, I guess mention ko rin talaga na nag-work ako in an Australian company while in the Philippines. So, na-realize ko na, okay naman ka-work ng mga Australians. Naiintindihan ko na sila, yung accent nila nung time na yon. Parang few years na rin ako nag-work with Australians. And then, nakapunta na rin ako a couple of times sa Australia and na-realize ko, ang ganda nga dito na kinumpare ko siya sa US, hindi siya kasing parang iconic ng mga lugar sa US kasi, well, obviously, pop culture, marami kang nakikita about US, ganun. Pero it's so much safer and I would say sobrang ganda ng Australia for me. And I think that's more important kung doon ako titira, di ba? So, doon ko na-realize na Australia na talaga yung dapat kong lipatan. Not only marami akong kakilala sa Australia, maraming connections, nakapag-work na ako sa Australian company, and I think pareho namin gusto ng partner ko na lumipat sa Australia. And yun, doon ko na napag-desisyonan talaga na mag-apply sa Australian company. And swerte naman ako, sinerte rin ako na na-hire naman ako. So, ayun, ganun yung naging parang thought process ko. Na personal story mo, di ba? Like, yun yung naging yung naging line of thought mo na, okay, ito yung reason bakit ko gagawin to. No? Which is, again, remind ko lang to everyone listening, no? Very important kasi whether it's career or anything in life, like, kapag sinabi lang ng magulang mo na, pumunta ka dito, ito yung kunin mong course, ganito, ganyan. Usually, hindi nag-workout di ba? Importante talaga yung self-drive, yung personal reason why, no? Bakit mo gusto mong gawin yan. Kasi, this thing is a major life decision di ba? Hindi naman siya yung tipong, punta lang ako Cavite bukas, punta na tayong Baguio next week, di ba? Hindi naman siya ganung type ng decision di ba? Oo. Alam mo naman mababago yung buhay mo nun once na umalis ka sa Pilipinas at doon ka magtrabaho sa ibang bansa. So ikaw, Hermie, so paano nabago yung buhay mo? Well, before that, ano yung siguro yung parang like, ano yung primary reason mo din talaga? Sabi ko nga sa inyo, ang primary reason naman kaya ako nag-abroad is nagsarado yung company ko out of nowhere and nakakita ako ng ad. Sabi ko, sige, I might as well try. Pero bago actually nagsarado yung company na yun, natanggap na ako supposed to be my first job sa Fujitsu WeServe. So, dapat papadala ako nun medical na actually. Tapos, papadala ako sa Japan for ilang months for training. Mukha mo rin naman yun for training. So, sabi ko, ayoko munang matali sa isang company kasi halos 3 years din yung kapalit. Alam niyo naman sa Pilipinas, pag pinag-training ka, tali ka ng how many years sa isang company. So, lalo na pag fresh grad. So, sabi ko, ayokong matali sa isang company. So, nag-back out ako. So, pero eventually, yun nga, habang nakikita ko yung mga kasamahan ko, actually, marami sila sa Singapore. Lahat sila nagpunta sa Singapore for some reason. So, sabi ko, baka mapunta rin ako sa Singapore. Pero sabi ko, hindi parang hindi pa yun ang calling ko na pumunta na Singapore. Until nga magsarado yung company ko na sabi ko, kailangan ko rin kumita. Kasi after nung magsarado yung company ko, nag-apply nga ako dito sa Australia as a IT consultant sa isang Australian hiring firm. Similar sa inyo na 475 visa. So sila na nag-ayos lahat ng papers ko, pamasahe ko. So literally, lilipad na lang ako dito. Pati nga, nila pamasahe mo pati accommodation actually. Lahat, pati accommodation kasama na yun. So, ano pa bang masasabi ko? Bakit ba Australia? Actually, wala sa isip ko mag-Australia. Ang isip ko, mag-US ako. Sometime in the future. Similar, kasi nga, ito ang upbringing natin Now, in terms of drive siguro, yun nga, dito, nakampante na rin ako kasi nagkaroon ako ng community dito. At the same time, okay naman yung buhay na nakita ko. So, and during that time, talagang
hindi pa mahigpit. Yung tipong yung processing ng visa, yung processing ng mga documents, tipong minsan isang linggo lang andyan na. Yung iba nga ginagawa, tumatawid muna tapos saka lang pinasikaso yung papel eh. Oo. Well, yun yung mga kwento-kwento sa akin, mga kwento-kwento grupo sa akin. Ayun. Oo. Ikaw, Mike, anong Okay, sige. mag-drive mo? I mean, ito, medyo mahaba-habang kwento. Pero siguro, try ko i-summarize yung key points, no? Di ba, tulad nga nabanggit ko kanina, marami na ako kamag-anak dito. Ate ko, nandito na. Nag-aral dito ate ko. Yung mga kamag-anak ko, nandito na din. Ang naging primary reason talaga sa akin is yung knowing na magiging tatay na ako. Kasi yun yung time na yung panganay ko, si Andriel, yun nga, nasa sinapupunan pa lang. Then, parang nag-contemplate na ako at that time, knowing yung exposure ko sa ibang bansa. I've been to the US then before, nakarating na rin ako ng Singapore, Thailand, neighboring countries, and particularly Australia. Yung life-changing event or yung trigger talaga is yun nga, knowing na magiging tatay ako. And knowing na magiging tatay ako, parang inisip ko kagad na what does it mean for the future, or meaning sa anak ko, and kinompare ko yung buhay ko sa Pinas versus yung mga pinsan ko nga sa US at sa mga pinsan ko nandito sa Australia. At yung mga anak din ng mga kaibigan ko na sa Singapore, no? Parang dun pumasok yung thought sa akin na ano ba yung buhay na gusto kong ibigay sa magiging anak ko. So dun nag-sink in sa akin na okay, Australia, kasi una, marami na ako kamag-anak dito. So importanteng support network, no? Yun nga, especially moving abroad, lalo kung wala ka talagang kakilala at all, 'di ba? It really gets medyo mahirap siya. That's why kung kunyari may opportunity pumunta ng Antarctica, syempre pag-iisipan ko 'yun kasi wala naman akong kilala doon. May circle of friends ka, mga penguin. Tapos second is yun nga, iisip na yun nga, yung education system and yung health system is maganda talaga dito sa Australia. Yun yung masasabi ko talaga. Like, I never regret dun sa part na yun. Even up until now, experiencing it firsthand on a day-to-day basis sa anak ko, mga benefits na nakukuha niya, and yung education, and yung ako na rin na nakikinabang ng health system. Yun talaga yung parang naging drive ko, no? And second is, or third is, yung, for some reason, may tick sa utak ko na gusto ko English-speaking country. Parang ayoko ng non-English speaking country. Kasi, like, let's say, Denmark or yung mga other European countries. German, mga ganun. German, parang wala akong capacity aralin yung language na yon, or parang na-insecure ako personally na baka nag-uusap sila tapos hindi ko naintindihan. Di ba? Unlike Australia, kasi accent lang naman kailangan mong alamin, di ba? So, siguro yon naging isang factor din talaga sa akin. Pero again, yung system itself, I really like it here. Then, siguro, not bashing, well, somehow, soft bashing na din sa system natin back in the Philippines. Sa atin kasi, kahit sabihin mong kumikita ka na malaki, ang concept lang nun is nagke-create ka ng bubble around you. Diba? Parang, okay, parang more money means more options to do this or protect your, create your bubble nga, baga, diba? Meaning, mas magandang lugar, mas magandang ganito, ganyan. But then, may kita mo talaga yung divide between those na able and not able. Unlike dito, lahat tayo kaya natin bumili ng strawberries bukas, di ba? Di ba yung tipong hindi ganong kalaki yung divide between the rich and the poor and the middle. So yun. Gusto mong bumili rin ng iPhone, hindi ka abutin ng 5 taon bago bumili ng iPhone. Unlike sa atin nga, tama ka sa sinabi mo na bibili ka ba ng iPhone samantalang pwede mong pambili ng bigas? Di ba?
Lalo ngayon parang mas nagtataasan pa yung mga bilihin sa Pilipinas tapos hindi naman ganun nagbabago yung natin, yung income. So parang hirap talaga. Okay. So, sige, no? Yung next part naman, no, or probably last two topics natin is yung what changed since then, no? Since nung lumipat ka. Like, ano yung mga pagbabagong nangyari sa'yo or mga like yung mga special moments or mga special experiences na pwede mong i-share or masabi mong okay, Australia to or something versus na talagang parang nagkaroon ka ng mga parang I would say epiphanies no, na parang okay, ito versus yung doon ganun. So siguro doon tayo mag-dig deep, no? Like what changed since then? Sino gusto mo na? Mauna na ako, sige. Since nung makapag-move ako dito, syempre na-expose ako sa more na non-US side of being Western culture. Kasi sa Pilipinas, puro US. Dito, okay, ma-expose ka sa European way of life, ma-expose ka sa... Kasi multicultural eh. Especially dito sa Sydney, ha? Hindi nagre-revolve around sa US ang buhay ng mga tao dito. At the same time, yung mga concepts na galing sa ibang bansa, na-absorb ko, mas lalo kong na-appreciate. Oo. So, like for example, yung pagkain. Sa Pilipinas, kung hindi matamis, sorry guys, matamis, maalat or oil. Kanin is life, maalat. Dito, may seasonings ka na hindi naman yung magic sarap, baka naman. Meron kang mga spices, di ba? Yung mga, sa Indian food, Turkish food, European, even African food, Asian food, lalo na. So, doon pa lang na-expose na ako na hindi ako dati kumakain ng sushi sa Pilipinas kasi ang concept ko sa raw food na sushi sa Pilipinas, hilaw. Hindi ako kumakain ng hilaw na pagkain. Gusto ko yung well done sometimes na pagkain. So doon pa lang sa pagkain na iba yung concept ko. In terms of finances as well, aminin natin, hindi tayo lumaki sa Pilipinas na pinag-uusapan ng pera, kung paano mag-manage ng pera. Dito, since nung una naman ako yung unang nagpunta dito, kailangan ko mag-budget for myself, kailangan ko maintindihan yung process ng pag-save, budget, etc. At the same time, nakakapulot ako ng experience or learnings doon sa pinagtatrabaho ko sa financial institution. So ano yung other ways para kumita ng pera na legit, by the way, ha? Kung paano ka stocks, mga ganyan, o mga ano. So doon pa lang, nagbago na rin ang buhay ko, nagbago na rin yung pananaw ko. In terms of pakikitungo sa tao, aminin man natin at hindi, sa Pilipinas, balat sibuyas tayo doon, na tipong makanti ka lang eh. Ba't ka galit sa akin? Ba't ka ganyan? Diba? Dito, no mate, sorry, ganyan. Parang iniintindi mo kasi. Dito hindi nag-excuse mo yung mga tao eh. Puro sorry na sorry. Oo. Iniintindi mo kasi yung background nila. Iniintindi mo rin kung where they're coming from, di ba? Parang, baka yung nahawakan mo sila dito, may ibig sabihin sa kanila yon or sa culture nila. Kaya next time, hindi mo na dapat gawin. So from that perspective, nagbago na rin yung ang pananaw ko doon. Aside from that, ano pa ba nagbago? Siyempre, isa rin sa pagpapasalamat ko is nung napunta ako dito, nakuha ko yung dalawang kapatid ko from the Philippines. So, yung bunso namin na babae na accountant sa Pilipinas, nandito siya. Nakuha ko siya. Yung kapatid kong vet, ngayon nurse na. Nagpapasalamat din ako. Nakuha din namin yung mother namin kahit naghintay kami ng 7 years for parent visa application. Nakuha namin siya. So, nagtatrabaho kami dito, nagbabayad kami dito ng tax, as they say, pero nakukuha din namin yung benefits ng... And i-give ko na lang example is yung Medicare sa atin, di ba? Imagine mo, magpapa-blood test ka. Isang blood test lang, anuin ka ng 3,000 pesos o 4,000. Samantalang dito, since may Medicare card ka,
pwede mong gamitin as a nang halos wala kang binabayaran. Yun nga lang, mataas ang tax, pero nakikita mo kung saan napupunta yung ano. So from that perspective, marami. At the same time, yung community na nagbago rin yung pananaw ko doon. Kasi kung nasa Pilipinas ako, malamang syempre mga Pilipino kasama natin. Dito, being a multicultural society, meron ka makakasama from different countries. Merong mga whites, may mga Asians, may mga Africans. Especially dito sa may Western Sydney. Dito, hotpot talaga ng multiculturalism. Dito tayo naghalo-halo eh. Melting pot talaga. No? Melting pot yan. Yun sa akin. Yung experience ko yun, doon nagbago yung mga pananaw ko at yung generally, nagbago. So, akin, actually, I would say mas madali yung naging adjustment sa akin eh. Kasi, well, like I mentioned, ilang beses na ako nakabisita ng Australia and nakatrabaho ko din ako sa, marami rin ako nakatrabaho ng Australian. And so, nakita ko yung cultural differences. And also, when I moved here in Australia, parang mas madali ako nakapag-adapt sa changes. So, pero nakakatuwa lang din kasi yung girlfriend ko, siya yung hindi pa ganun hindi siya aware sa mga cultural differences. So, nakakatuwa kasi pag nakikita ko sa kanya na okay, ito pala yung mga ganito pala, ganyan pala, like yung sa mga trend. Masaya siya dito sa trend dito sa Australia kasi sobrang linis and sobrang ganda ng transportation system dito eh. And ayun, parang for me, yung mga nagbago simula nung lumipat ako dito, I guess mas naging financially free kami. Well, back in the Philippines, sinuwerte na rin ako na medyo malaki yung kinikita ko compared sa like kung paano kumikita ang mga Pilipino. Pero yung girlfriend ko kasi back then, medyo nasa ganung din, income, parang average income din. So, nung lumipat siya dito, medyo mas naging free din siya sa, sa financially. So, ayun, medyo na-enjoy namin yung ganun na, mas nakakapag-bakasyon kami in different countries. And I guess, in general talagang mas naging better. And I guess isa rin talaga yung reason na kung bakit ganun ito yung first time ko talaga na parang hindi naman first time na humiwalay ako sa family ko. Kasi ever since naman nakastay na ako sa condo, umuwi lang ako every weekend. Pero ito talaga yung first time talaga na nag-rent ako ng sarili kong apartment. Bumili talaga ako ng brand new na sasakyan. And a lot of changes talaga na ako na yung gumagawa ng decisions or kaming dalawa na ng girlfriend ko gumagawa ng decisions. So I guess it's not just changes when I migrated but also changes when bumukod kami talaga sa sa family. So ayun, pero overall maraming positives talaga na nag-move ako dito sa Australia. So those are only some of the few things na parang glaring talaga, pero there's a lot more and most of it positive naman. So ikaw, Michael? Well, ako very obvious to and ako hindi ko naman ipagkakaila. Yung maglaba, magligpit, magluto, lahat ng mga yan. Doon ko sisimula, like back in the Philippines, hindi ko ginagawa yung mga yan. Kahit na magligpit lang ng plato, parang, I mean, now that I think about it, like, bakit parang minsan gusto ko nang batukan din yung high school version ko or yung college version ko nun. Hindi mo ginagawa to, sobrang dali lang naman, di ba? Siguro may part din kasi sa akin na, I'll say the word, pero yung concept ng spoiled, di ba? Or parang yung, kasi nga, connected network, lumaki din ako sa environment na mayroong mga katulong, ganyan. Like, hindi mo kailangan maglaba, hindi mo kailangan, magluto. Like, yun nga, parang, kasi nga parang sa atin, di ba, ang focus mo talaga is either mag-aral, magtrabaho, or magkaroon ng pera, and then the rest of, the aspect of life. Hindi mo siya talaga parang iniisip, or yun nga, ina-outsource mo siya to someone else.
And I think yun yung major thing moving out sa akin noon. Like, okay, this time around kailangan ako na yung maglaba, magluto. But then I actually like that change, especially dun sa pagluluto kasi like I never knew na okay pala ako magluto. I mean parang Oo di ba naman. meron kasing blockage or parang meron akong invisible wall noon na parang ayoko magluto kasi hindi masarap or parang di ba parang meron kang ganong concept na ganito ganyan. And then yun nga being in this country kapag hindi ka nagluto or hindi ka yun nga nagluto or kung kunyari puro take away ka lang or mga restaurant ganyan, mahal, 'di ba? Like Oh, hindi siya afford everyday na puntahan Jollibee araw-araw. Well, first of all, wala naman Jollibee dito. Yung pupuntahan ng restaurant kumain araw-araw for the whole family, 'di ba? So hindi siya practical. And so yun yung mga bagay na yun, no? Like yung actual life, I would say na beyond work and beyond studies or kung ano man yun, na dun mo nakikita talaga na may room for it. Yeah, na kailangan mo talaga siyang gawin. And second is yung nag-change sa akin is yung concept ng hobby na parang may yung hindi siya nag-exist sa akin nun kasi parang yun nga nakafocus ako na I define myself as yung career or yung position ko sa isang company. That's Michael, no? Parang dito ngayon, it's hindi lang siya gano'n. Kailangan explore mo din na sino ka ba talaga, ano ba yung mga ibang interest mo sa buhay. Like, ito yung ginagawa natin, podcast tayo ganito. Like, nabili na rin ako sa plants, nagdidilig na ako, nagmo-mow na ako. Tapos ngayon, hindi lang ako nagmo-mow, nag-e-edge na ako ng gilid ng mismong minomow ko. So, di ba? Yung mga ganong bagay na parang tas yung mas nagkaroon din ako ng opportunity to read books na parang dati ginagamit ko lang sila as reference pero ngayon parang nakikita ko na yung leisure dun sa mismong pagbabasa. No, and so yun lang. And then siguro what changed then is yung growth din talaga, no. And that encompasses everything naman, yung finances, relationships, more on responsibility and everything. Kasi nga tama like back in the Philippines, nandun yung comfort zone eh. Like minsan, I mean, cliche as it is, kailangan mo talagang umalis ng comfort zone mo. Otherwise, hindi ka talaga mag-grow, di ba? Somehow, di ba, like, kung, parang nagkaroon ako ng bigger challenge in life dahil nga, mas nagkaroon na ako ng environment to grow. Di ba? Ayun. So, yun talaga yung nagbago sa akin. And siguro lastly is yung concept ng time management na back then, di ba, parang sa Pinas, mag-all-nighter ka, like, normal lang mag-work ng hanggang alas 8, alas 9, ganyan, or 10 p.m. Sa office, as in, nasa office ka, nag-work ka, ganyan. Parang yung culture na yun, normal, tapos biglang parang tabu na, oy, kailangan ko umalis kasi ganito, ganyan, ganyan. Eh dito parang, di ba, yung mag-work ka, tapos, kailangan kong umalis ng 3:30 para pick upin yung anak ko sa school, ganyan. Parang walang magsasabi sa'yo na, oy, bawal mong gawin yan, oy, wag mong gawin yan. Parang gano'n, walang ganong culture or concept, di ba? Pero, I mean, obviously, it comes with right accountability din naman na, di ba, na for as long as na-deliver mo naman yung mga kailangan mong gawin, that should be fun. Pero yun nga, yung buong concept ng time management and yung nga na meron palang pwedeng pag-alatan ng oras mo sa iba maliban dun sa trabaho mo lang. So I think yun yung I guess yun yung main advantage sa akin being in this environment, no? Na there's that room na masasabi kong yun nga I can be more than my job title, no? Or I can be more than dun sa trabaho ko. Exactly. So actually, good point yung sinabi mo, Michael, na may work-life balance culture dito sa Australia. So aside from unwritten rules, syempre merong mga law o batas na nagpo-protect talaga sa karapatan ng mga worker regarding work-life balance, and syempre
yung mga companies din, they're trying to be good corporate citizens. Yeah. Oo. Actually, totoo yan. So, yung may concept dito nung redundancy, yung permanent, yung iba wala yung kunyari kapag permanent ka, hindi ka pwedeng basta-basta na wala You're ka na. fired. Kagaya sa US, di ba? Kailangan mag-performance review muna, ma-prove na hindi ka nga talaga nag-perform sa mismong expected performance. Then, with written report, written ganyan. Then, or either nag-redundant yung position mo, di ba? Or parang nagkaroon ng org structure, restructure. But then, ano ka pa din, kahit na parang yung concept ng redundant is compensated ka pa din because of that change. So yeah, yun nga, totoo yun, no? Yung work-life balance. And parang for the first time, no? Or not really for the first time, but I'm still believing it, by the way. As, again, cliche as it sounds, pero pro-people, itong society na to, no? Like, hindi siya pro-oligarch or pro, people in office, di ba? They're trying to as much as na maging good corporate citizens. By the way, guys, pag sinabi kong good corporate citizens doesn't necessarily mean na may mga companies din dito sa Australia na what they call dodgy. Pero yung mga ganong companies is definitely nahuhuli din dun sa Australian laws. So, yun ang kagandahan din dito, yung batas sa Australia is enforceable at hindi basta within the law, maging good citizen ka, protektado ka naman ng batas. Yun. Actually, na just to add up on that one is yun nga din na pansin ko, no? Yung like yung mga, let's say, mga politicians, like hindi siya parang sinasanto, no? Parang walang concept na gano'n, no? Like parang in-expect talaga nila yung mga politicians is mag-serve sa country. Na kinikriticize talaga yung mga politiko dito na hindi nagpe-perform or na-involve sa mga scandals, ganito, ganyan, di ba? And then, like yung mga celebrities, ganito, ganyan, na parang ina-enforce talaga heavily na yung being fair to everyone, na parang, same type of treatment. Siguro. Ayan. So, nawala si Brian, no? Pero add na lang natin siya ulit mamaya. Tuloy lang muna natin. Siguro, Hermie, ang gusto kong itanong din is, napag-usapan na natin yung process, yung motivation natin to move, and yung what changed since then. Ano naman yung parang masasabi mong key moments, or I would say, instead na key moments, na parang masasabi mong key differences dito kaysa sa Pinas, na I guess nabanggit mo na rin naman ibang aspect na, pero ano yung mga key differences, no, on your point of view? Yung nakita ko dito yung mga institutions nila definitely maganda yung pagkakagawa. Wala ring masyadong, may bureaucracy. Aminin man natin lahat naman ng bansa may bureaucracy. Pero in terms of the way that they execute their laws, they crafted their laws, merong pupuntahan. By the way, guys, ang structure ng government dito is meron kang federal, which is yung buong Australia, meron kang state or state government. So, there are 6 states in Australia and 2 territories. Tapos, meron silang council, o is natawag sa atin yatang barangay ba yun? Yata. Hindi, mas malaki sa barangay eh. Parang well. Yeah. So, nakikita ko yung mga institutions dito, working sila kahit minsan mabagal, pero efficient naman din. In terms of infrastructure, nag-i-invest talaga ang Australia sa infrastructure, whether it's roads, whether it's telecoms, whether it's, again, IT. Yan. Share ko sa inyo nung dumating ako dito ng 1999. Observation is, Australia is hindi siya, alam mo yung nakikiride lang doon sa technology wave.
Hindi siya yung major innovator. Although siguro sa research and development ng mga medicine, okay siya doon. Pero doon sa IT itself, like yung na-enjoy nating Atlassian, yung mga Jira, or even Canva, wala sila dati noon. So parang nakikiride lang. So ngayon makikita mong nag-change. And you guys have seen it na yun nga, Atlassian, ano pa ba yung mga bago, yung mga blockchain, ganyan. Quantum ngayon. Ngayon mga AI din. So maraming nagbago talaga sa Australia. Tapos syempre kung ikukumpara mo sa Pilipinas, meron din naman sa Pilipinas pero not of this scale. Tapos ano pa, yung sinabi ko about politicians na napakasimple, sumasakay sila sa train. Actually, hindi mo nga makikilala. Hindi ko nga makikilala eh. Wala silang bodyguard. Wala silang bodyguard. Kaya sakay lang sila ng train, bababa sa train station. Minsan makakita ka ng artista along the way. Pero hindi mo naman mapapansin kasi kayo ba napapansin nyo na actually, nakasakay ako ng isang flight eh. Katabi ko pala artista pala. Hindi ko nga alam na artista pala yun eh. Parang parang nag-scroll siya na Instagram tapos nakita ko parang millions yung followers niya or something. Tapos biglang nakalimutan ko na din kung sino siya. Ganun. So parang hindi ganun ka big deal. So hindi pa importante yung mga artista, put it this way. So yun siguro isa sa mga nakitang differences. Siyempre yung pagkain sa atin, na sinabi ko naman kanina about sa atin sweet or salty. Dito you have plenty of choices in terms of pupuntahan. Kasi since naging Australian din naman ako, specifically dual citizen, yung passport natin, we can go to how many countries? 190 something or 180 compared mo sa Pilipinas na obviously at this stage 60 plus. Pero yun nga, meron kang freedom tapos na kung saan mo gustong pumunta. And that's also an Aussie culture na mahilig silang mag-travel. So mga backpackers, ganyan. Tapos, ano pa ba? Ang tao dito sa Australia pala, extreme. May makikita ka rin namang mga Karen, as they say. Pero, mga snowflakes. Pero in general, mababait naman yung tao. Unlike na I wouldn't name any countries kasi lahat naman may ganong may mga Karen. Tapos, ano po kung mga napansin kong kakaiba dito? Mahal ang bahay dito nga pala, guys. Kung ano sa Pilipinas. Mahal specifically dito sa Sydney. Yan nila, properties are religion dito. Kung baga sa Pilipinas, makakabili ka na ng kotse. Yung bahay, halos kasing presyo na ng kotse. Dito, makakabili ka ng kotse ng more than 10 times bago ka makabili ng bahay. Yun. Yun lang mako-compare ko. Okay. Ikaw, MJ. Sige ako muna bago kay Brian. Sige, siguro ang masasabi kong key differences dito. And again, ako personally, i-root ko lang ulit na having children is very important yung safety. No, guns, it's I mean, not pointing out the US or other countries, pero dito, like yung concept ng barrel or guns, like parang, di ba, yung anti-gun talaga, like everyone here. Hindi siya yung tipong divided pa na merong pro-gun, anti-gun. Like, it's a society na anti, na parang ayaw. Ganyan. So parang, kaya hindi siya naging issue yung mga gun licensing, ganito, ganyan. So somehow parang yun nga, you can never guarantee, di ba? Pero at least, di ba, parang kampante ka na you live in a society na yung chance or odds ng guns or mass shooting, mga ganyan, is low or I would say very small, di ba? Then yung second is yung part pa rin ng security is yung mga police, no, yung mga I would say yung mga
criminalities and stuff like that, they really take it seriously, no? Hindi Oo. mo sila mababribe, like kasi nga part din nun is somehow yung mga police naman dito is they're well paid. So hindi sila ganong, not just police na, pati mga immigration officers and everyone. So yung patakaran or yung the way society can run can still function kasi nga hindi sila gipit yung mga nag-e-enforce, di ba? Papasok ka pa nga lang ng Australia, titignan ka na kung meron kang meat or ano, di ba? Mga karne, bawal nga magpasok ng karne dito sa Australia unless declare mo. Oo. Tapos ako parang for some reason, and siguro case to case din naman to per individual or per Pinoy dito. Pero never ako naka-experience ng extreme racism, no? Na parang talagang point to point sinabi sa akin, go back where you came from, or 'di ba na pagiging racist ka, 'di ba? Like wala akong first hand experience na talagang pinoint sa akin na sin curse type na na racism. Like hindi ako naka-experience nun personally. And that felt good na hindi ko siya na-experience, no? Like again compared to other countries, di ba? Again, second hand story naman siya. But then for me, importante sa akin 'yun, na hindi ko siya na-experience and I don't have to worry about fitting in, di ba? So like calling Australia home means home, no? I'm comfortable where I am and for my family. I think yun yung major difference talaga for me. Brian, nandyan ka pa ba? Nandito pa na naman ako. Pero for some reason, nagkaroon kami ng problem sa internet. So, nakakonek ako sa mobile data ngayon. So, hopefully, naririnig nyo pa rin ako ng maayos. Okay pa naman. Yun, Aussie Broadband, baka naman, paayos naman ang internet. So, yun pala hindi nagbago, no? I mean, siguro pareho, actually, point out ko na, sa bagay ko na din, no? Hindi ganun kabilis sa internet dito sa Australia, by the way, guys. Yun lang. Hindi siya super bilis. Pero I would say manageable. Manageable. Yung customer service side, no? Versus sa Philippines. Pero, well, not only that, medyo mas expensive din naman dito. Pero, well, mas mabilis pa rin naman. Compared to, I'd say there's still a difference, pero hindi ganun kalaki yung gap. Anyway, so para sa akin, I think I haven't been here long enough para manotice talaga yung malalaking differences, you know. And most of it na-mention nyo na nga eh. And also na-mention ko na rin kanina. First one talaga is, I guess, very important, not only for me, but also for especially for my girlfriend, yung travel time. So, sa Pilipinas, let's say Manila to Malabon, kung saan kami nakikita, hindi siya ganun kung titingnan mo sa mapa, hindi ganun kalayo yung lugar, Parang let's say less than 10 kilometers, I don't know. Pero haabutin ka ng maybe at least 1 hour, 1.5 hour just to get there. So obviously traffic, medyo sablay yung transportation system natin sa Pilipinas eh. Dito sa Australia, let's say from Manila or from Malabon pupuntang yung layo ganung kalayo from Manila to Laguna, let's say. Pwede mong i-train lang yun and dadating ka, let's say, less than an hour. And that's always going to be the case. That's never gonna change. Well, usually ganun naman talaga when it comes to transit or train transportation. Medyo lang, hindi ganun kalaki yung difference. Anyway, yun yung isa sa mga important. So, sobrang comfortable mag-travel. Kahit mag-work ka ng sobrang layo, as long as malapit sa train, sobrang dali. And not only train, even yung mga buses, hindi isa lang yung gagamitin mong card para dun sa parehong yung transportation na yun. So, seamless and sobrang I feel like sobrang smooth nung na yun. And hindi lang naman siya dito sa Australia, pero dito ko talaga siya parang nakita na nagagamit. Well, dito pa lang naman kami talaga lumipat ng country. Pero apart from that, isa rin talaga yung government.
hindi ko na explain ng kung ano yung difference sa government. And obviously, hindi rin naman ganun kalaki yung ko nakikita ko talaga pa sa Australian government. Pero I know enough sa government ng Philippines para masabi ko na this is a lot better. I mean, Australian government is a lot better than what we have in the Philippines. So, ayun. I guess one more thing, na-mention mo yung with regards to racism. It's weird kasi after that one instance na pagdating ko sa Australia, first visit ko, dun ko lang na-experience yun. Pero never again. And, I would actually even debate na parang medyo mas racist pa nga tayo mga Pilipino sa mga ibang lahi. Pag nasa Pilipinas tayo, grabe tayong sa ibang lahi, stereotype, di ba? I guess, meron din pa rin naman dito sa Meron pa Australia. din. Pero, Oo. hindi siya ganun ka. Hindi siya yung daily worry mo na pupunta ka ng office or punta ka ng city tapos biglang out of nowhere. Diba? I mean, parang ganun na. Parang hindi mo kailangan maging up yung guard mo all the time. Oo. Saka yung parang sa Pilipinas kasi hindi pa nila natatackle yung mga ganung conversation na when it comes to races and social racism, mental health, lahat yan yung buong plethora na yan, di ba? Like political correctness, mga gender, exactly, di ba? Hindi pa ready yung Pilipinas sa ganyang discussion. So siguro in the future. Pero I feel like aware na naman yung iba sa mga ganun. Pero medyo nahuhuli na tayo Medyo. Ayan. So, I mean, since nabanggit naman natin yung topic na yun, siguro ito na yung last topic natin and very important, is ano yung mga nami-miss mo sa Pilipinas ngayon, di ba? Like, and yung follow-up question yan is, what if hindi ka pumunta dito? Ano yung buhay mo ngayon doon? So, like, yan. So, yung parang two-part question na. Unang question is, ano yung mga nami-miss mo sa Pilipinas? You can nitpick this and that. And then second part ng question is, what if hindi ka pumunta dito? Ano yung buhay mo ngayon? Pwede sigurong ako na rin muna. Sige, go. Sa akin kasi, well, first off, family and friends. Yun talaga. Kung may masasabi man ako na kung ano yung mapipiss ko sa Philippines, hindi yung mismong Philippines yung lugar sa Philippines, hindi talaga. Parang actually, yun nga yung dahilan kung ba't ako umalis kasi ayoko na kung ano yung meron sa Philippines. Apart from family and friends. So and also food. Yun parang pangatlo siguro. 3 Fs. Family, friends, and food. So yun. Ayun, and even sa kanila, sinasabi ko, if kaya ko lang kayong ipabisita dito, maybe in the future, gagawin ko talaga. And of course, meron pa rin mga reasons to visit the Philippines, not only because of friends and families, pero parang if not for them, hindi talaga ako babalik. Alam mo yun. So, ayun, yun lang talaga. I guess, to answer yung other question, which is kung anong ginagawa ko, hindi ako nakalipat dito sa Australia. What if? Probably say naghahanap pa rin ng lilipatang ibang country naman. Okay. So, I don't know. It's just that sobrang daming bad experiences sa Philippines. Well, I guess ganun naman talaga. That's always the case kung pagka kinumpare mo yung own country mo, even if nanggaling ka rin talaga sa ibang country, marami kang masasabing masama. Although, meron ka rin talaga mga masasabing magaganda. Pero in my experience kasi talaga, and also in my case talaga gusto ko talagang mag-migrate ever since. Talagang gusto ko kahit US, Canada, obviously Australia, even Europe. Pero like Michael din, gusto ko English speaking countries lang sana para less learning curve yun. Pero ayun, ayun talaga. I'm probably still looking for a different way to migrate to other countries. So, yeah. Okay. Mauna ka. Sumunod ka, Hermie? Ikaw muna, sige. Sige, okay. Ako na. Mga nami-miss ko sa Pilipinas. Well, again, same with that one. Family and friends. But then, now that I think about it, family,
Like, kung bibilaan ko kasi mga pinsan kong nandito versus nasa Pilipinas, 17 na pinsan ko na yung nandito, including myself. So, somehow, yung family aspect is still a bit subjective, no? So, kasi nga, estimate, ilan na ba kayo dyan na mga family mo? 17. So, Like, yung buong family? As a Siguro whole, siguro 75. Yung buong 75. ecosystem, yung buong, Mm. yung kasama na yung mga pinsan, yung kapatid, ganito, ganyan. So, mga around 75 siguro. I mean, sa Sydney lang, Western Sydney, in particular. But then, of course, my mom is still in the Philippines. Pero good thing with Australia din compared to other countries is somehow malapit pa din siya kasi may direct flight ng Cebu Pacific or 8 hours. Naupal. Kung nakikinig kayo, sponsor nyo kami next time. Na direct flight 8 hours. Diba? Like, hindi siya ganong kalayo pa din. Like, may mga instances sa buhay ko na kailangan kong umuwi. For emergency, hindi siya ganong kalaking like kalayo first off, and then hindi siya ganong kalaking financial responsibility na compared to yung mga pag may mga workers, mga colleagues akong kung uuwi silang South Africa, like sobrang laking investment for them nun. Ganyan. So, pero siguro mga nami-miss ko sa Pilipinas pa din is I don't know, no. Medyo questionable, pero ang nami-miss ko din kasi talaga sa Pilipinas is yung hope and yung dream, yung parang yung concept ng yung people being resilient, yung ganong concept, no, like yung positivity, yung laging nagjo-joke everywhere, yung alam mo na, yung parang positive vibe regardless kung mahirap yung situation, yung mga ganyan, na parang dun ko lang din talaga siya na-experience, no. Parang never ko siya na-experience dito kasi parang dito may clear kasing separation between business work and personal stuff. Kaya parang yung jelliness nung ganun, parang hindi ko siya na-experience dito or hindi ko siya nararamdaman compared dun sa Pinas na parang yung nandun yung stickiness talaga ng mga ganap. No? I would say yun lang talaga. No? And yun to follow up din sinasabi ni Brian about friends, like I would say kayong dalawa yung close friends ko eh, and you're here. Magkausap tayo ngayon, di ba? And then yung iba ko naman friends, they've been here din sa Sydney from time to time. Then yun nga, minsan umuwi din ako ng Pilipinas. So besides dun sa nitpick lang na yun na yung clickiness, yung parang lively environment for work. Other than that, wala akong ibang masasabing nami-miss ko. Like, for example, food, siguro, like yung kung paano ba yung tunay na lechon manok, saka Jollibee. Parang rip-off lang yung meron tayo dito eh. So, meron pa din naman lechon manok. Pwede ka pa rin, kaya pupunta tayong Tongli, bumili ng Mamasitas, mga ganyan. Diba? Pero, I mean, that's the taste of the Philippines. Pero, syempre, nandun yung authentic, yung tunay na Bicol Express, mga ganyan, di ba? Yun lang naman. Siguro kung hindi ako pumunta dito, I would say, baka nandun ako sa situation na, it's either may sarili akong IT firm na I would be working hard for dyan sa Pilipinas, and, running teams, and I mean, I would still be in IT, dev, software engineering aspect. Then probably it's the other way around, no, na parang pupunta-punta ako ng ibang bansa to actually work with clients. Parang yung similar sa mga ibang network kong nandyan na dun sa Pilipinas, na it's that scenario na nandun sila, nandun pamilya nila, tapos sila yung pumupunta-punta ng ibang bansa to meet with the clients and gather requirements. Then yung work itself is nandun pa rin sa Pilipinas. I think that would be my life, no, kung hindi ako nag-migrate dito. Yeah, it's good. I think ang common natin is Jollibee.
Speaking of Jollibee, ilang naro-rumor yan na magkakaroon ng Yeah. Jollibee. Nag-announce Ayun na ako. sila ng location kung saan ako malapit nakatira dati. Hanggang ngayon, kakadaan lang namin kanina, wala nga As in, nauna pa mag-renovate yung McDo na katabi bago simulang hukain Pero meron pa ba talagang chance? Parang naririnig ko wala na ata daw talaga eh. Hindi natin alam. Baka, ewan ko. Let's Baka just malay go. mo, magkaroon ka na ng anak, saka para magkaroon ng Jollibee. Maswerte nga ako at napaka-galing magluto ng girlfriend ko kaya parang hindi ko ganong namimiss yung sa yung food. Kasi nakukuha niya pa rin talaga yung kumpanin sa Pilipinas. Pero ano bang namimiss ko sa Pilipinas? Believe it or not, sometimes yung kaguluhan. Kahit paano namimiss. Aminin niyo matindi na namimiss yung kaguluhan. Yung chaos, di ba? The music in your ears because of that chaos na. New Year's Eve dito, nag-New Year's Eve ako sa Melbourne, diba? Nanood kami ng fireworks. Okay, di ba? Like, okay siya. Versus nung experience ko nung bata ako sa Cavite na pag New Year's Eve, talagang putukan na asin mga sinturon ni Judas, mga ganyan. Walang ganun dito That doesn't exist yung mga ganun. I guess yun din talaga no? Yung Pasko sa New Year dito sa Pilipinas, yun talaga yung iba. I guess yun nga talaga. Nagkakaroon dito, yung mga ngayon nagkakaraoke na, may dala na silang karaoke machine. So, yung pala, kung di kayo aware, yung mga nakikinig dyan, dito sa Australia, summer ang Christmas. So parang Pilipinas lang din pero mas less yung walang ganong I would say wala ganong lumalabas or less people lang yung nasa labas na lang namamasko. Yung Christmas spirit dito iba compared sa Philippines kasi nga multicultural society na may religion, hindi mo naman pwedeng enforce yung religion mo sa kanila. So, yun, isa pa yun sa kanila na parang medyo dry ang Christmas compared sa atin. Yun nga, masaya ang Pilipinas sa atin. So, yung chaos na... yung Christmas spirit more on, yun nga, yung parang tinatawag talaga nilang break di ba? Yun nga, shutdown or something. So like, parang ang idea talaga ng Christmas dito or break is to go out, di ba? Or to do something else than work, no? Or what your day-to-day life is, no? Yun. So, aside from the chaos, sa pagkain, hindi naman Nandito ako sa Western Sydney. Hindi mo sa Western Sydney. Nasa Pinoy capital ka ng Australia. Kaya hindi ko masyadong namimiss. Aside from Jollibee. Yun lang. Ano pa ba? Dito naman immediate family ko. Kaya, syempre, andun pa rin yung mga tito-tita ko, mga pamangkin. Hindi ko kayo namimiss yung mga kamag-anak ko. It's more of nandito yung mga immediate na ko Pero syempre pag umuwi ako, minimit ko naman sila, lumalabas-labas naman kami. Traveling siguro, mahilig ako mag-travel So ilang probinsya rin napunta ako sa Pilipinas, and kahit hindi naman sa Pilipinas, okay lang naman sa akin So, yun lang naman ng namimiss ko doon. Actually, speaking of, parang gusto ko pumunta sa Sierra Madre Never ko kasi napuntahan Yung sa side ng upper right portion ng Pinas, parang gusto kong makita yun or yun nga, na what's out there. No? Now that you just mentioned it. Sa mga nakikinig, mahilig kasing mag-walking kami ni Michael minsan. Kaya marami kasing walking trail dito. Iba yung travel na mimiss ko sa Pilipinas Yung travel na manggagaling ka sa Pilipinas na mas mura. Mas mura yung fares kung manggagaling ka sa Pilipinas kaysa sa Australia. Which is totoo kasi nga dito sa Australia parang nahiwalay talaga tayo sa buong mundo Punta ka ng US, kano $1,500 pinakamamura. Punta ka ng Europe, gagastos ka na mahigit 3,000 siguro, like palikan. So, may class pa yata yun. Hindi business class. Naalala ko sa Pilipinas, maybe about at least 30,000 pesos.
to 50,000 pesos, meron ka na makukuha ng US or Europe. Pero dito, mahirap yata yung ganun. Hmm. Ayun. So, Hermie, Wow. ano What yung if? magiging buhay mo? What if kung hindi ka natuloy dito? Siguro nasa US ako. Hmm. Alamang Kasi nasa nandiyan US. isang kapatid mo, di ba? Ando ng kapatid ko. At aside from that, parang, yun nga, kung hindi ako nasa US, hindi ko alam kung saan ako Nasa mapunta. Antarctica. Eh. Kasama ng mga penguin. Mga trauma Yun ng lang. penguins. Whether nasa IT ako, maybe not. Kasi, Nursing? tawag doon, Aged care? hindi naman sa aged care. Cooking? Hindi ko alam kung ano, pero sa tingin ko, kasi dumating din ako sa point, dati developer din ako, di ba? So, dumating din ako sa point na kailangan ko na mag-evolve parang Pokemon, sasabi mo. So, kaya nga ngayon nagko-coach ako. So, hindi ko rin alam. Pero, ang what if is, siguro, aside from sa US, nagtuturo ako sa Pilipinas. Baka nagtuturo ako sa Pilipinas. Working for Viva Max, di ba? Viva Max, sponsor daw si Brian. So, sponsor daw next time, ha? Okay, sige, no? Siguro, yun na talaga yung last topic natin. Sige, siguro final words na lang, no, in terms of like, self-reflection na lang, no? Like, was it worth it? You know, parang meron bang mga things na nag-hold back pa din sa'yo? Or, I mean, ending, no? Pang-ending lang natin talaga nitong discussion, no? Simulan mo na, Bri. Yep. So, I guess for me, I'd say definitely worth it. And things na naiisip ko na, I mean, what I'm thinking right now is that sana mas ginawa ko na mas maaga. I mean, sana nag-move ako dito na mas maaga. Kasi ngayon parang medyo mas mahirap na, well, first off naman, medyo naging mahirap din talaga yung paglipat because of the pandemic. I was hoping back then by 2020 sana na pag-start na ako or makapag-move na ako. Pero obviously naman, pandemic nga nangyari. So, mahirap talaga nung time na yun. Pero, ayun, everything has been great for me. Not only for me, but also for my girlfriend. So, parang wala akong nakikitang downside talaga ng paglipat. Well, apart from yun nga, nalayo ako sa mama ko, which ever since magkasama talaga kami. And wala siyang kasama ngayon sa Pilipinas. So, ayun, apart from that, I feel like mabibigyan ko din naman siya ng mas magandang buhay eventually. I mean, so far naman nakakaipon na ng mas maayos dito. So, lahat naman to para naman sa family din talaga. Well, obviously for myself then to fulfill what I really wanted ever since. So, OFW ka na nga talaga, pre. Yun na nga, no? Pero yun, very, very worth it. And yep, I think if anyone else is thinking of moving in Australia, I would suggest, weigh your options pa rin. Pero I'd say na maganda dito. And parang yun eh, di ba? At least give it a try, no? Wag yung magkaroon ka nga lang ng benefit of the doubt, ilang taon na yung lumipas, hindi mo naman talaga tinry and all, di ba? Kasi may mga bagay sa buhay natin na yun nga, pag move na ibang bansa is hindi mo na siya magagawa at a latter phase of your life, di ba? Because that's just how it is, no? How about you, Hermie? No? Parang anong final thoughts mo around this? Take the first step. Kumbaga, kung meron ka namang drive, may talent ka naman, may skills ka, take the opportunity. Opportunity knocks once, rare twice. So, take the opportunity. Habang bata ka pa, gawin mo yung mag-move ka. Huwag mong i-ano yung sarili mo sa isang bagay or i-angkla yung sarili mo sa isang bagay na meron ka pang ang laki-laki ng potential mo. Okay? Don't hold things, especially kung may talent ka, may skills ka. And also, sometimes situation will change. Some situation will drive you to do things that maybe not your will, pero go for it. Kung alam mo namang mag-grow ka. Yun lang.
Ayun, sige. Ako, no, final words na lang din. Well, una, natuwa ako na parang sobrang seamless ng conversation natin dito. No? Like, wala tayong masyadong dull moments to discuss this. And I think it's because na personally experienced tayo. So, parang saya niyang pag-usapan. No? And yun nga, i-share within ourselves and later on din nga sa audience. No? I think for me, no, I think dun pa din ako sa concept ng exposure, no? And yung may thesis around it, no? Na parang kung hindi ka exposed sa isang bagay, hindi mo siya iisipin, hindi mo siya gagawin, hindi mo siya, na kakamitin kung gusto mo, di ba? I think ang pinaka-importante talaga is as an individual and for you to grow, no? Exposure talaga importante. Like, try to see what's out there. Even up until now, no? Like ako, tinitingnan ko pa rin what's life out there. Like, yun nga, nag-travel within Australia. Like, we do long drives. Like, nakikita namin anong buhay probinsya. Like, yung buhay sub, yung mga ganyan. I compared different states sa Melbourne, sa Sydney, sa Brisbane, mga ganyan. And, so I think yun yung pinaka-importante talaga na wherever we go in life, na parang have that exposure na parang don't just, titingin ka lang sa ilalim na, ito lang yung buhay ko. Ganyan. Always try to look around. No? Always try to see where, kung ano ba yung mga bagay na pwedeng pang-explore out there. And yung pag-move sa Australia or pag-move is just an example of it. No? So, yun lang naman. So I guess yun lang tayo for tonight, no? Which is tonight namin. And yes, thank you kung umabot ka sa section na to. At probably naririnig mo na yung anak ko, gusto na matulog. So, yun lang. Maraming salamat. And kung meron kayong mga ibang topics na gustong namin i-discuss in the future, let us know. Or kung, kunyari, ano din kayo, OFW or yun nga, nag-migrate din kayo, you wanna share your story, sali kayo sa amin. Sali tayo sa usapan. So, ayun lang. And thank you very much. And doon na tayo matatapos sa ating podcast channel na Marititos Unchained.